Hello guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. So tingnan natin kung kaninong energy to. Be open-minded po, hindi po halos lahat makaresonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Marami pong salamat. Give it a message for collective. Kaninong energy to? Kanina tong mapipick up nating energy ngayon. Give it a message. Kanina tong mapipick up nating energy. The Rising Sun. Wow. So, nakikita ko dito yung matagumpay. May matagumpay na tao dito. Okay. Merong nagiging masaya. Wow, lumabas pang Ace of Cups. Meron akong nakikitang pinagpapala ngayon. Meron dito or feeling blessed siya sa mga nangyayari, nagaganap sa kanyang buhay. Kaya yung ba't tipong hindi niya na kailangan pumunta sa ibang lugar para mahanap yung kaligayahan niya, kakontentuhan niya. So nakikita ko dito, kontento siya kung anong meron sa kanya, umaapo ang biyaya para sa kanya. Hindi niya na kailangan magtrabaho sa ibang bansa. So nakikita ko dito, may blessed, super blessed itong tao na to. So ginagabayan siya dito, no, para ma-receive tong mga biyayang ito. Okay? So nakikitaan ko dito, time niya, oras niya to, oras niyang magningning, oras ng tao nito na maganap sa kanya itong inaasahan niyang biyayang ito, okay? Meron tong mga pangarap na gustong makamit at nare-receive niya na to ng paunti-unti. Hawak niya dito ang sun, okay? Hawak niya dito ang kaningningan. So nakikitaan ko dito, merong masayang nangyayari, nagaganap sa tao nito, merong pag-angat na nangyayari. So nakikitaan ko dito na ginising siya sa mga experience niya sa buhay at nare-receive niya na itong biyayang para talaga sa kanya. Full moon, meron ang ganap nitong full moon. So meron din ako nakikita ditong lumuha. Or meron ditong nagnanais, umaasam, meron nagmamanifest, full moon, or meron ditong humihiling. Meron may sinasagawa, okay? Yung iba naman sa inyo, nakikitaan ko dito, malakas yung intuition ng tao na to. Meron akong nakikitang Scorpio, Cancer, Pisces, malakas. Meron din ako nakikitang Virgo, Capricorn, Taurus. Yung iba naman sa inyo, no, nakaranas ka ng nahirapan sa sitwasyon before, ano. Ito rin nakikita ko. Pero ganun pa man, nakikitaan ko dito na merong pagbabago na nangyayari sa'yo. Yung iba naman sa inyo, nakikitaan ko dito, meron dito kang tao or meron kang kadiling na tao na nakagawa ng atraso sa'yo. Meron ako nakikita dito, malakas yung Pisces, ano. Yung iba, hindi halos lahat. Meron kang tao dito na may pagluha na nangyayari kung meron tong atraso sa'yo. Meron din ako nakikitang Virgo, Capricorn, Taurus. Year of the Rabbit. Ito lang nakikita ko. So, meron nagaganap sa tao nito. Struggle. Merong namomblema sa pera. Ibang tipo na nababangkrap, na-scam, naloko, pagdating sa pera, uusaping pera. Kaya dito, no, meron ditong tao na hindi niya alam kung paano magsisimula. Hindi niya alam kung paano siya magsisimula dahil merong nawalda sa kanya, merong nakuha sa kanya. Kaya ito, no, kinalulungkot niya to. Humihiling to dito sa full moon ng pagbabago.
dahil sa mga nararanasan o na-experience niya dito. Inaasam niya to yung the rising sun. So, merong pagising na ginagawa dito, no, or mensahe dito na huwag kang susuko kasi meron ditong pag-apaw na biyaya. Lumabas ang with fortune. Kung ikaw man ay nakaranas dito ng pagkabigo or pagkalugi or masilimuot na pangyayari, ano, sinasabihan ka dito, huwag ka mawawala ng pag-asa kasi tatakbo sa iyo yung oras, ano, narito yung judgment. Kumaga yung mga ginawa mong mabuti ay susuklian din ng mabuti. Nakikitaan ko dito na papabor sa itong magandang kapalaran. Kung ngayon, nararanasan mo tong hirap sa sitwasyon, sinasabihan ka dito, huwag kang susuko, huwag kang mawawala ng pag-asa, dahil magiging masaya ka din dito sa hinaharap, okay? So, lumabas nga, Five of Pentacles reverse. Then, sinabay ng Queen of Pentacles upright. Wow. So, maganda to. Positive to, no? Kung nakaranas ka ng kabiguan sa in the past, ayan, in the past, nakikitaan ko dito, malaking pagbabago na mangyayari sa'yo. Magiging maayos ang lahat, magiging stable ang lahat, magiging matagumpay ka dito sa sitwasyon na kinakaharap mo, okay? Malalampasan mo tong mga kapighatian mo. Yung iba sa inyo makaka-recover kung merong sakit na di iniinda or merong kang sakit na dinadala. Makaka-recover ka dito at unti-unti nahihilom ka sa sitwasyon na kinakaharap mo. Yung iba naman sa inyo, unti-unting makakaraos sa sitwasyong kinakaharap niya dito, okay? Lumalabas din dito, patapos na. Patapos na yung mga masasakit at dito na. Kumbaga, ito na yung magandang kapalaran na ipagkakalob sa'yo. Dito ka patungo sa Queen of Pentacles, magiging maayos ang lahat. Meron akong nakikitang Virgo, Capricorn, Taurus. So, lumalabas dito, malakas ang Taurus, Yung iba sa inyo, madasaling kang tao. Nakikitaan ko dito yung mataas yung connection niya sa taas. Yung spiritual, yung faith niya. Andun yung pananalig niya, andun yung pananampalataya ng tao na to. Hindi siya nawawala ng pag-asa dito, no? Kahit nakaranas to ng matinding pagsubok. Andun yung positive mindset niya na darating din ang malaking pagbabago sa buhay niya. At ito nga, nakikitaan ko dito positive, may parating na malaking pagbabago. Ginising tong tao na to. Ito lang nakikita ko. Merong ginising dito, okay? Ginising siya dito. Ayan. Yung bang tipong binigyan pa siya ng ikalawang pagkakataon? Kung kanino mga energy to. So, nakikitaan ko dito, yung iba sa inyo, pagdating sa relasyon, hindi ka masyadong masaya, okay? Meron ako nakita ditong yung bang tipo nagkaroon ng separation, wala pang pagkikita, wala pang wala pang pagkikita na nangyayari sa inyo. Kung madalas mo makita yung 444, 11, nangangahulugan ito na iniisip ka ng tao na to. Ito yung taong hindi mo pa nakikita sa panahon ngayon, okay? Yung mga tipo nagkaroon kayo ng separation, or pwede rin hindi kayo nag-usap, biglang nawala yung connection, mga ganun, So, nakikitaan ko dito na iniisip ka ng tao nito. Nakikitaan ko dito wala pang renewal na nangyayari sa inyo nito, okay? Meron ako nakikitang Aries, merong Leo and Sagittarius. So, lumalabas din dito, yung iba sa inyo, minahal mo to. Meron akong nakikitang Year of the Horse. Pili mo hindi ka pa matagumpay dito dahil sa taong ito. Dahil meron pang pagkakalayo-layo na nangyari sa inyo nito. Okay, sa connection na to, Meron akong nakikita kadiling na ganito. Wala pang usap na nagaganap. So, meron din akong nakikitang Leo. Yung iba sa inyo,
Pagdating sa pag-ibig, merong natatakot dito. Okay, takot na magmahal, takot ng sumugal, takot na kaharapin tong tao niya dito. Merong takot na dinadala. Ito lang yung nakikita ko. Kumbaga wala siyang lakas ng loob para harapin yung tao niya dito. So, meron din ako nakikita dito na Virgo. So, lumalabas dito sa Ten of Cups. Naka-ganito siya, tagilid ano. Lumabas siya nung nakatagilid. Nasa 50-50 situation siya. Andun yung pagmamahal niya pero may takot na dinadala. Okay? Takot siya sa rejection. Nakikitaan ko dito, no? Yung iba sa inyo, takot siya sa rejection. Takot siya kung mahal pa ba siya ng tao niya. Takot siya kung ganun pa rin ba yung nararamdaman ng person niya sa kanya. Mga ganun. So, lumalabas dito na mahabang panahon to nag-isolate, mahabang panahon siyang nanahimik. Hinanap niya yung kalibanagan ng isipan niya dito, no? Hinanap niya yung sarili niya. So, nafe-feel ko dito, nagnilay-nilay siya dito, binalanse niya yung kanyang kautakan, yung kanyang isipan na binalanse niya. Tama ba itong ginawa ko? Mga ganon. Nagbalik tanaw yung alaala, tinatama niya yung kung ano mang mali niyang nagawa, ano ba yung mga... So, andito siya sa spiritual awakening, okay? So, meron din ako nakikita dito, yung iba naman sa inyo, priority niya yung abundance. Priority niya yung kasaganahan niya. Dun nakatuon yung kanyang utak, okay? Yung may mapundara siya, meron siyang makamit, meron siyang tagumpay na maranasan, ganon. So, nakikitaan ko dito, nakafocus siya sa kanyang stability, trabaho, abundance, yung mga ganon sa kaperahan. Ayan, ito lang yung nakikita ko dito. So, tingnan natin dito sa isang card kung ano pa yung sitwasyon na makikita natin. Ano yung kanyang feelings. So, tingnan natin dito, no? Diba, silence? Yung sinabi ko kanina, mahabang panahon na nanahimik. So, lumalabas talaga, meron ditong silent treatment, frozen, no word. Stone, para siyang stone. Para siyang nanigas na parang bato. May parang estatwa. Tumigil ang takbo, tumigil ang lahat, ganyan. Loyalty. Yung iba sa inyo, kita ka ng tao nito na sobrang tapat, sobrang loyal. Ikaw lang yung taong mapagkakatiwalaan niya. Pwedeng kaya tatakot sa'yo dahil meron siyang mga nagawang pagkakasala sa'yo. Pwedeng takot siyang humarap sa'yo dahil sa kahihiyan, okay? Marami siyang hiya na nararamdaman pagdating sa'yo, okay? So, tingnan pa natin. Kita ka ng tao na to na sobrang tapat, sobrang totoo. So, nakikitaan ko dito na yung happiness. Yung baga nililinis niya yung kaisipan niya dito. Kiniklear niya yung kanyang pangunawa dito. Yung sinabi ko kanina dito, no, nag-isolate, nanilay-nilay, binabalanse ang lahat. So, nakikitaan ko dito, nagkakaroon siya ng pangunawa sa sitwasyon na kinakaharap niya dito. Nakikitaan ko dito yung kakontentuhan, nagiging masaya, kung anong meron sa kanya ngayon, okay? So, lumalabas rin dito, no, itong tao nito, crave. Nag-crave siya sa'yo. Ikaw yung nasa, yung parang tipo, ikaw yung nasa spotlight. Ikaw yung man tipong attract talaga tong tao na to sa'yo. Yung mata niya nakatuon sa'yo, ganun. So, nakikitaan ko dito, minahal ka ng tao nito. Kung ano man yung pagkakamali na nagawa ng tao na to sa'yo, totoong nagmahal to sa'yo, okay? Meron nga lang siyang mga nagawang pagkakamali, pero minahal ka talaga nito, okay? Ayan. So, merong nawala dito, meron ditong umiiyak. Lumuluha, or pwede rin meron ditong nawala na mahal sa buhay, kaanak ng tao na to, or pwede rin kaanak mo, merong mahal sa buhay na nawala, okay?
So, confusion, merong nalilito, hindi sigurado. Pwedeng hindi siya sigurado kung tama pa ba yung path na tinatahak niya. Hindi siya sigurado sa hinaharap, mga ganun, ano. So, lumalabas dito yung pantasya, no. Yung iba sa inyo yung nag-i-imagine. Nag-i-imagine siya kung meron pa ba or okay, or pwede rin sabihin, ni-imagine ko ng tao na to. Soulmate. So, lumalabas na malalim talaga yung pagmamahal ng tao na to sa'yo. Andun yung kanyang connection. Pwedeng doon niya naranasan yung talagang malalim na connection pagdating sa'yo na hindi niya naranasan sa iba. Okay? So, nakikita ko dito, focus siya. Focus siya na hanapin yung kanyang sarili. Focus siya sa kanyang sariling paglago. Okay? So, nakikita ko dito, yung kanina nakikita ko dito sa Hermit and nasaan na yung isa? Hermit and Hierophant, no? Nakikitaan ko dito na nagkaroon to ng pangunawa sa kanyang sarili. Nagkaroon siya ng yung bang tipo na ibang nahanap niya o natagpuan niya muli yung sarili niya. Okay? Nagkaroon to ng malawak na pangunawa sa sitwasyon na kinaharap yung dalawa. So, andito yung, yung pag-grow. Or pwede rin sabihin na merong paglago na nangyayari dito sa tao mo. Andito siya sa stage na nagmamature na, okay? So, doon niya na pagtatanto-tanto yung mga mali niyang nagawa at kung ano yung mga dapat niyang itama, ganon. So, ginigising na siya dito, okay, sa judgment. May paggising, ayan. Kung ano man yan nangyari sa tao mo, dito, ito yung nagpagising sa kanya kasi meron ako nakikitang nawala. Mahal sa buhay or pwede rin sabihin na malapit sa taong ito, okay? Merong mahal sa buhay na kung saan ito yung nagpagising sa kanya, ayan. Ito lang yung nakikita ko, ayan. Thank you for watching. Love and peace.